Pasan-pasan kasi nila sa likod at ulo ang daang-daang kilo ng gulay. Ang eksenang ito, tampok sa viral video ng magsasakang si Juan. Panibagong tanim naman tayo ng repolyo. Ukahin mo na yung lupa bago mo taniman. Kung saan ipinasilip niya ang bigat ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Kadalasan talaga namin binubuhat nasa 150 kilos or di 170. Pabalik-balik kami niyan mga 4 na bisis. Depende kung di ka pa pagod, kung kaya mo pa. Maraming netizen tuloy ang napatanong kung paano nilang nagagawa ang ganitong trabaho. Umaga pa lang ay abala na si Juan sa paghahanda ng mga kagamitang dadalhin niya paakyat ng bundok. Sakay ng kanyang motor, didiretso siya sa kanilang taniman o umahan kung tawagin sa Bisaya. Sisimulan na nilang ipunin ang mga gulay na pwede nang anihin. Makikita ang pagkakaisa ng kanilang komunidad sa paghahakot ng gulay, lalo na sa pag-alalay sa sinumang magbubuhat ng mga ito. Tulong-tulong sa pag-angat para maitindig ang malaking basket ng gulay. Dito lang talaga isasabit namin sa ulo. Hindi ka mahirapan na maglalakad. Mabalance naman po yan sa likod mo kasi flat naman po yung lagayan namin. Dito, yung tinatawag namin na bukag. At dahil sa kabundukan pa nang gagaling ang mga inani, mas pinipili ng mga tulad ni Juan na magbuhat ng siksik, diglig at umaapaw ng mga gulay pababa. Dahil inaabot ng mahigit 1 oras ang biyahe papunta sa palengke. Sa 30 taon na pagsasaka ni Juan, na-master na raw niya ang pagbabalanse ng gulay. Nakamamanghaman ang lakas niya sa pagbubuhat, mas mabigat pa rin daw ang responsibilidad na kanilang pasan mula pa noong pagkabata. Yung mga tinataniman namin ngayon, dati-dati pala yan sa amin pang mga ninuno pa namin sa simula nung lola. Hanggang ngayon, kami pa rin ang nagtatanim ng mga gulay dito sa aming bundok. Mahirap yung pag-harvest tsaka pagdadala ng mga produkto namin papuntang palengke kasi maglalakad pa kami niya ng malayo tapos yung mga karga namin mabibigat lalo na pag pabalik-balik yung marami kang hakutin. Panlima si Juan sa magkakapatid at panganay sa mga lalaki. Kaya maaga raw siyang namulat sa pagsasaka ng kanilang mga magulang. Ito rin daw ang dahilan kaya tumigil siya sa pag-aaral nung grade 4 pa lang. 17 kaming magkakapatid. Nagsimula ako nagtrabaho sa bukid siguro na sa 7 or 6 kasi dito sa amin yung mga magulang mo, bata ka pa lang, tinuturuan ka na talaga magtrabaho sa pagtatanim ng mga gulay. Lusong. Oh, grabe ka. Kahit sanay na raw sa ganitong pagbabanat ng buto, hindi pa rin daw maiiwasan ang disgrasya sa linya ng trabaho ni Juan. Yung pagkakarga namin sa motor, hindi namin maiwasan yung gulong, sumasabog, tsaka napaplat. May karga ka na mabigat, yun ang mahirap kasi maaari po kayong mabalian. Pero ang kinagisnan nilang buhay, na bilad sa matinding sikat ng araw, Tandaan ko nga, pababa. baliwala raw kumpara sa hirap na kanilang dinaranas tuwing tag-ulan. Hindi namin maiwasan yung madulas kami, madaganan kami sa aming binubuhat kasi yung mga daanan namin madulas. Nasa hukay na nga ang isang paa kung minsan. Halos wala pa raw silang kinikita dahil sa baba ng presyo ng gulay. Kung bagsak ang presyo ng gulay yun, kumikita lang kami ng siguro nasa 200 per day or 300, ganun lang po. Kaya tila gumuho raw ang mundo ng pamilya ni Juan
Nang mahigit 2 taon silang mahinto sa pagsasaka sa lupang kanilang minana. Nawala kami ng puhunan, gawa ng sobrang mura. Namasukan muna kami sa ibang tao para makabalik kami ng paunti-unti na pagtatanim. Kung meron na nag-harvest dito, pwede kang tumulong tapos babayaran ka 150 sa isang araw. 7 hours na po yung pagtatrabaho mo yan. Ayan, makabili ka na ng mga pang-abono, pang-spray. Ayun ang paraan dito sa amin para makapagsimula ka ulit. Tulad ng kanilang mga pangangatawan, batak din daw ang pagsasama nilang pamilya. Kaya naman kahit anong bigat at laki ng problema, binubuhat nilang magkakasama. Ganun talaga ang hanap buhay sa magbukid. Minsan tumitigil. Sobra naming close na magkakapatid po. Sa pagtutulungan, muli nilang naibangon ang kanilang lupa. Lahat daw ng hirap sa pagsasaka, alay ni Juan sa kanyang pamilya. Mabait po siya sa mga anak namin, mapagmahal din po siya na asawa at higit sa lahat hindi po kami pinababayaan sa mga pangangailangan namin. Para may pandagdag kita, naisipan din ni Juan na gawa ng content online ang buhay nila bilang magsasaka. Magtanim na tayo ng panibagong repolyo. Hindi ko in-expect yung aking pagbablog na mag-grow. So malaking tulong na po yan sa amin na mag-asawa at saka makakatulong din tayo sa kapwa namin dito na mag-uma. At bilang pagpapasalamat sa mga sakripisyo at buong araw na pagtatrabaho ni na Juan, naghanda naman ng munting sorpresa ang kanilang pamilya. Para sa akin, mahalaga po yung pagsasaka kasi nakakatulong po ako sa mga tao. Kung meron silang mahihain na mga gulay nang dahil po sa amin na magsasaka. Kasi kung wala kaming magsasaka, wala din yung makain po yung gulay yung taga-syudad. Para sa magigiting nating magsasaka, salamat po sa inyong serbisyo. At sa mga tulad ni Juan, isang pagsaludo na kasing bigat at tayog ng pasanyong mga gulay.